Trending na naman ngayon ang power rankings ng Japan B-League courtesy of Yahoo Sports Japan na kung saan nasa rank 14 ang team ni Kai Sotto na Koshigaya Alphas at Vector Wembanyama nagyabang sa kalaban. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Trending ngayon ang ipinalabas na power rankings ng Japan B-League by Yahoo Sports Japan at very clear na nasa middle of the pack ang Koshigaya Alphas. Nasa number 14 rank ang Alphas. Well, not bad considering na bagong salta sa B1 ang team ni Kai. Obviously, malaking tulong sa power rankings ng team ang presence ni Kai at iba pang mga bagong players ng Alphas, pati mga Premier World imports. Nakikita na ng Japan B-League na seryoso ang Koshigaya Alphas to continue their winning ways. At ito ang dahilan kung bakit binibigyan nila si Kai ng best offer na hindi mahindian ng ating manok. Napakagandang balita ito para kay Kai at ng Koshigaya Alphas dahil ngayon pa lang ay alam na ng buong liga kung gaano kalakas ang Alphas. The challenge ay kung paano makakaakyat sa top 5 ang Alphas sa darating na season. Alam naman natin na tinambakan ng Brex ang Alphas sa preseason game at ang Brex ay ang isa sa pinakamalakas sa power rankings ng Yahoo Sports Japan. Crucial dito ang performance ni Kai at napakabigat ng dadalhin niyang responsibility sa kanyang bagong team. He is now expected to deliver the goods. They are expecting nothing but a dominating performance. Kaya pinaghahandaan ng mabuti ni Kai ang kanyang ikatlong season sa Japan B-League at ito ang pinakaunang pagkakataon na kasama si Kai sa opening lineup ng team. With Hiroshima Dragonflies, ay tail end of the season na siya naglaro. And the same thing happened when he plays sa Yokohama B Corsairs dahil galing siya sa injury at ilang buwan rin siyang hindi nakapaglaro. So malaking bagay na finally nakasama si Kai sa training camp ng Koshigaya Alphas, unlike with Hiroshima at Yokohama na middle of the season na siya pumasok. At balitang NBA naman, Vector Wembanyama nagyabang sa kalaban. Si Wemby pa rin ang magiging frontliner ni Coach Greg Popovich sa San Antonio Spurs sa papasok na 2024-25 NBA season. Unanimous choice si Wemby bilang Rookie of the Year ng nakaraang season. Second siya sa Defensive Player of the Year voting. Hindi na masama para sa isang 20-year-old rookie. Nag-average ang 7'4 center mula France ng 21.4 points, 10.6 rebounds per game, tumira ng 32.5% sa tres, at pinakamatindi sa kanyang tricks ang average na 3.6 block shots a game. Nahubog din sa Wembanyama sa Paris Olympics, giniyahan ang France sa silver medal. Kinailangan lang ilabas ni Stephen Curry ang mahika sa dulo para talunin ng Team USA ang host sa gold medal game. I'm learning and I am worried for the opponent in a couple of years. Yan ang bantang sabi ni Vec Wembanyama. Everywhere, sagot niya nang tanungin kung tinutubok ba niya ang FIBA plays o sa NBA. Lalo pang aangas ang laro ng Frenchman dahil makakatambal niya sa San Antonio Spurs sa veteran Chris Paul ang tinuturing na point guard ng liga. Hahanapin na lang ni si Patrice Wemby saan mang sulok ng court para batuhan ng bola at malamang ilista mo na pag bumitaw ito.
Ipinagmayabang ng koponan ang must-see, made for TikTok, How Did He Do That? Young highlight makers in the NBA ni Vic Wembanyama. Pero taliwas nito, ang koponan na pinangunahan ni Wembanyama ay isa sa mga pinakamahirap sa liga. Sa kabila ng walang katapusang supply ng mga eyebrow-raising exploits ni Wemby, hindi nakayanan ng San Antonio Spurs na lampasan ang 22 na panalo sa ikalawang sunod-sunod na taon at nagtatag ng pangalawang pinakamasamang record sa Western Conference. Ngayon na bumalik si Wembanyama para sa isang encore, muling nakatayo ang San Antonio Spurs bilang isa sa mga pinaka-viewed na koponan sa NBA. Umaasa sila sa susunod na yugto ng Wemby Show ay magdadala ng pagtaas ng kanilang standings. Ang mga decision makers ng Spurs, kasama na ang matagal ng head coach at president of basketball operations na si Coach Greg Popovich at ang kanilang general manager na si Brian Wright, ay tumangging ilarawan ang ikalawang season ni Wemby sa NBA bilang isang playoffs o bust. Gayunpaman, kinikilala nila na sa kanilang ikatlong sunod-sunod na kampanya na may 60 na talo ay hindi ito katanggap-tanggap. Upang makamit ang pag-unlad na ito, umaasa ang San Antonio Spurs sa paglaro ng ibang batang grupo ng mga manlalaro na kinabibilangan ni Vic Wembanyama, ang 24-year-old shooting guard na si Devin Vassell, ang 21-year-old na power forward na si Jeremy Sohan, at ang 25-year-old na swingman na si Keldon Johnson. Inaasahang magiging bahagi sa hinaharap na core ang 19-year-old guard na si Stephen Castle na kanilang napili mula sa NCAA Championship Team ng UConn gamit ang number 4 pick sa draft. Gumawa ang San Antonio Spurs ng ilang hakbang sa off-season upang pasiglahin ang pag-unlad ng young players, kabilang ang pag-sign kay Chris Paul, isang 12-time All-Star point guard, sa isang 1-year deal, at ang pagkuha kay Harrison Barnes, isang 32-year-old forward mula sa Sacramento Kings, sa pamamagitan ng isang trade. Nakasalalay ang kapalaran ng San Antonio Spurs ngayon at sa hinaharap ng Vic Wembanyama, at kung ang batang Pranses ay makakagawa ng malaking pag-unlad sa kanyang ikalawang season, positibo ang San Antonio Spurs na matatapos nila ang 2024-25 season na mas malapit sa playoffs than to another top 5 draft pick. Ang pag-asa ng koponan ay nakabatay sa pag-usbong ng kanilang mga batang manlalaro at sa patuloy na pag-unlad ni Vic Wembanyama bilang isang superstar.